forehead doon niyo po i-focus ang pag-blow. Okay po 'yun. Alright. Makakatulong po ba ang iTera Care at gaano daw po katagal bago makita ang result? So yun na nga po, kanya-kanya po ng response ang katawan natin. So, ang ano lang po natin dyan is tiyagain nyo lang po. Magtiyaga po. Yes. Tiyaga lang talaga. How about po sa may TB meningitis? Low blood din po siya at hindi nagagalaw ang mga paa at kamay. Saan daw po Okay. i-blower? Okay, so very important po diyan yung pre-check protocol, yung spine. And then kasi pag meningitis, ibig sabihin po may infection sa loob ng utak niya. Actually ang sinasabing meningitis, yung meninges, yun po yung covering ng brain po natin. So yun po yung nagkaka-infection. At ang meningitis, marami po yung dahilan. So ang isa po diyan yung TB meningitis. So kasi maano pong i-treat yan, unlike yung ordinaryong pulmonary tuberculosis, yung sa baga, o kaya yung sa ibang areas. Pero pag TB meningitis po, napakadelikado. So kaya nga po, parang na siya, bedridden na, halos wala po. Pero pag matiyatsaga niyo po, so yun po ang protocol natin, yung basic protocol, tagalan niyo po. Gawin yung 30 minutes kasi lalo na sa spine. And then ito pong head. Niyo po yan, front, top at back of the head. Yun po ang protocol na pinapagawa ko with regards kung may problema sa brain po. Okay. Pwede daw po bang gamitin sa may dilated cardiomyopathy? Pwede po. As long as, cardiomyopathy, ang ibig sabihin nun, lumalaki po yung muscle ng puso. Lumalaki ang muscle ng puso? Marami pong pwedeng dahilan. So, unless na, most likely, wala naman po yung mga, tawag po dito, mga either valve replacement o kung ano man pong dahilan na may implant, pwede pong gamitin. So, i-focus nyo lang po sa heart area for 15 minutes 2 times a day. Yes. Doc, meron hypertensive din daw po siya at recommended na for angioplasty. Okay, so lalo pong nakakatulong kung for angioplasty na, meron po akong mga patient dati na parang candidate po sa ganyan, pero nag-improve po yung kanya. Although hindi na naman po kasi na siya angiogram kasi yung procedure muna para makita kung anong blood ugat sa puso, ilan at anong blood vessel, ang artery ang barado na. And then pag nakita na po yun doon, kung ilan ang makita, kasi usually yung dinidetermine nila kung ilang percent na po ang viable pa o ilang percent pa ang flow ng dugo. Pag po kasi mayroon ng, at let's say sabihin natin more than 75% ang blockage ng artery, yun po yung nire-recommenda ng mag-angioplasty. And makakatulong po kung, syempre alam naman po natin na ang angioplasty medyo pricey din po yan. So kung medyo wala pang budget habang naghihintay, malaki po ang maitutuloy ng iTera Care po doon. I-focus nyo lang po doon sa heart area, 15 minutes 2 times a day. Although yun na nga po yung nabanggit ko, meron kasing mga protocol na yung blowing guides actually doon sa mga tulad sa heart problem, katulad pong nakita po dito, ito yung mayroon nag-print kasi nito. Sabi ko nga, kanya-kanya kasi ng pandiyan. Pero as a medical doctor, ako, gawin yung basic protocol din, i-focus nyo mismo doon sa yung organ na concern, madali. Diba? Parang mas madali kaysa yung, kasi pag hindi ka naman talaga therapist, hindi mo magagawa ito. Kung pansarili lang, although pwede mong gayahin ito, pero ang protocol na nire-recommend ko is yung i-focus nyo dun sa organ concern mismo. 15 minutes 2 times a day. From Miss Lina Costura, Doc, ang question niya po, gumagamit na daw po yung friend niya for her coater purposes. At 10 minutes every time nag-blow siya. Ang question niya po, does terahertz trigger seizure? Kasi nagkaroon siya ng attack just lately while she was asleep. She has been seizure-free for 7 years already. Cause of seizure is unknown. She had undergone series of MRI which are all normal. Dapat pa po ba daw niyang ituloy ang pag-blow? Paano, saan, at how long po? Okay.
Kung nagtitrigger ng seizure, most likely hindi. Most likely hindi yun. Kasi nga, ang isang ano nga natin with Iteracare, nag-ano nga siya, nagko-control nga siya ng seizure. So parang hindi sabihin natin yun na nag-trigger. Medyo, siyempre, kumbaga na-active. Although, ang ginagawa ng Iteracare, ina-activate niya kasi yung mga brain cells, di ba? Kaya nga sa stroke, kaya mag-effective siya sa aking mga patients dahil yung brain cells parang na-activate, nabubuhay ulit. So pwedeng initially magkaroon ng konting reaction na gano'n pero hindi naman magiging parang let's say sabi natin na every time or pag kinontinue niya ang pag-aitera, pag-blowing, mas lalo matitrigger ang seizure. Hindi naman. So ituloy nyo lang po ang pag-blow. Ituloy nyo lang po. Okay. Ayan. So, sige, tama na muna tayo sa mga chats. Kanina pa po nakataas ang kamay ni Mr. Ironman. Sir Ironman, you can now unmute yourself. Just make sure po na direct medical question lang po ha. Thank you. Go ahead, sir. Hello, good evening, Good ma'am. evening. Yes, good Good evening. evening, Doc. Good evening. Good evening, Doc. My question is, actually ako po yung nag-ask ng questions before regarding sa patient na tinerapi ko. At the same time, nagkaroon po siya, nilagnat po siya. And then if you remember, Doc, that was last week siguro. And then meron na naman po akong Doc na therapy. Same case po. After the therapy, nilagdat din po siya. So, inexplain ko naman po sa patient or dun sa tinetherapy ko anong reasons kung bakit po. Sinabi ko lang po na it's a reactions po ng katawan natin para po mas maintindihan po niya. And my question lang is, Doc, is about, kasi po, before po, meron po akong tinerapi na isa cancer patient. Worry ko lang po, Doc, if ever nagte-therapy po kami and then worry ko lang po, baka hindi po kaya magkaroon ng halimbawa po masamang epekto na mag-trigger na nagte-therapy po ako at the same time and then baka ako yung sisihin, baka lumala yung situations. So ganito, sabi nga natin is lagi niyong i-explain na hindi ang ating Itera is hindi to cure. It will help. Yan, lalo pagka mga cancer patients na hindi makikure yung cancer per se. Pero we know very well na ang cancer is progressive yan. Yan ay talagang tuloy-tuloy. So kaya nga inaano natin na ang magagawa ng is yung alleviate yung mga masasakit sa kanya, yung mga parang yung quality of life niya. Let's say, kumbaga, ito dati, sobrang pain yan, nawawala. Kung hindi siya nakakakain, medyo makakakain siya na. Then makakatulog na kasi nawawala na yung pain. Pero yun na nga, kung nagkaroon, if ever, na parang sabihin natin, tagang yun talaga ang ang sekwela ng cancer is talagang yan ay pupunta at pupunta. Doon sa, sabi nga natin, yung lalala. Ganun ang kwan. Okay. Kaya nga inaano natin na, pero hindi naman ibig sabihin na, kumbaga, yun ganun, sisisihin ka na, ay kaya lalong lumalaw gawa ng Itera. Hindi. So, ganun lang mo explain yun. So, kaya nga ang natin is, huwag nyo masyadong parang lalot sa mga cancer patients. Although, ang isa sa inaano natin is, yung terahertz can eliminate cancer cells, bad cells. In a way, meron niyang effect kung ganun. Pero sabi nga po natin, iba-ibang katao, iba-iba po ng reaction. So, ganun yun. Okay, Doc. Actually, Doc, the reason why is na convince po ako having this unit is because ako po nagkaroon po ako ng Bell's palsy. And yung Bell's palsy ko po, at first 5 days ko lang po siya minasage by nag-search po ako sa YouTube, and then when I got the Iteracare Classic, it only took 10 days, and then after that nawala na po yung Bell's palsy ko. And at the same time, meron din po akong sciatica. So talagang si Iteracare Classic po is nakaka-relieve po talaga ng pain.
Napapasalamat po ako at least laking tulong po. Not only for my health, but also nagagamit ko po siya as additional income sa akin. Yes, oo, sige. So kaya nga ako, di ba? Kaya nga, based sa experience ko, kaya nga, kumbaga sabi nga, bakit hindi naman lahat ng doktor nag-endorse or pinopromote itong Itera? Ako kasi, so based on my experience, okay, sabi mo, Bell's palsy. Kasi minsan Doc. ang aking mga pasyente rito, hindi naman sila yung nagte-therapy ng tuloy-tuloy. Minsan, isa, dalawang applications lang. And then ito nga, hindi ko lang na ipopost yun. Meron akong isang pasyente na merong herpes zoster. Although, syempre, meron akong ilang medications. Pero, ang bilis na tuyo nung kanyang lesions, nung ginamitan ko, 2 sessions lang yon siguro, let's say, Monday. Tapos Tuesday, hindi. Wednesday, tinerapi ko ulit, nag-apply ulit kami ng Itera, ang natuyo agad. Usually, pag mga herpes zoster lesions, ang tagal niyan. Weeks or 2 weeks bago. And then yung iba pa, yung tawag namin ito, yung nagiging wet lesion. So pag naging ganun ang condition, mas lalong tumatagal. Pero yung nangyari sa akin, ang bilis na nawala. Yung sa aking pasyente, yan, natulungan na malaki. Tsaka yung pain, ang isa kasing problema with yung herpes zoster, yung sobrang masakit, yun ang iaangal nila, yun ang doon sila tawag dito, yung discomfort ng sobrang masakit, doon ang kanilang iniaangal. Chinecheck ko kasi kung ayun. Ito yung kung makikita ninyo sa aking Paano pa po sa gitna, Doc? Yes, sige. Sa Ayun. gitna pa. Ayan, Nakita? Yeah. Oh, wow. Ayan, yan ay herpes zoster yan. Ang bilis niyang natuyo nang ginamitan ng Itera after 2 sessions. Although, meron siyang yan. Ito. Oh. Yan ang herpes. Ayan ang herpes zoster. Okay? Natuyo. Yan, yung tuyo na. Medyo na na yung, hindi ko na makita yung Ang sakit po siguro niyan, parang ay, grabe. Kasi ang herpes zoster, ang affected doon ay yung nerve. Although sa balat lang lumubo yung blisters, pero yung nerve niya, kaya meron niyang komplikasyon pag hindi na pa-check up agad yung tinatawag post-herpetic neuralgia. Kahit tuyo na minsan in months or years pa, pakiramdam nila parang lagi merong tumutusok-tusok sa kanila. Oh, wow. Grabe. Kaya nga po napaka-importante po talaga ng personal experience natin. Aside from, yung sa inyo po, di ba, sa mga pasyente nyo, na talaga kayo yung nakakakita. Yes. Yun po yung nakakapagpa-add ng confidence sa atin at saka yung belief dun sa product. Especially kung tayo po ang merong personal testimony. Kasi nga, iba kasi pag yung, I'm talking kasi nga, sabi ko nga, iba kasi pag yung, ito yung kanina ito yung una. Yan. Tamo nung una, ang ganyan ng lesions niya, parang wet pa. Yun, tapos yung pinakita ko kanina, yun yung natuyo na. Tamo, after 2 days lang, natuyo agad. Ito yung dati. Samantalang ang sakit sa yan. Tamo. Ayan. Ginagamitan siya. Nakita nyo ba? Naka-pro ang ginagamit. Naka-pro. Pro nyo na ginagamit. Yes. para mabilis. Kasi dati 30 minutes. 10-15 minutes. Yes. Sige. Wow, hanapin sige. ko yung mamaya pag nakita ko yung naman yung sa paa. Oo. Kasi po pag meron po tayong personal experience, kahit ano po yung sabihin ng iba, kasi kahit po sino pwedeng mag-claim na yun yung naging dahilan kung bakit lumala yung sakit nila, kahit minsan hindi na logical. Pero kung claim nila yon, ganun talaga, no? Yes, pero kung meron po tayong sariling experience talaga, let's just be authentic in sharing the product. Alam po natin na makakatulong talaga siya. So ito pa yung isang skin lesion sa paa. Dati nagka-cellulitis kita. Oh my. Yan, kita cellulitis opo, yan. Opo. Although hindi ko na yung cellulitis? Kasi na yan, yung natuyo na. Naging wet lesion ito, naging itong part na to, yan, yung tubig na. Laman po yan, Doc? Yung nag-dry up na. Dry up na yan. Oo. Pero dati, parang sariwa yan. Parang karne. Oh my. Parang karne ang kwan. So, nung ginamitan ng Itera, ang bilis. Yun ang kasi yun ang ko,
yung pinapakita ko sa inyo, yung mga nagiging ano ko sa clinic mismo. Diba? Experience niyo po As a talaga. doctor, pinapakita ko sa inyo, ginagamit ko talaga yung iTero sa patients ko at ganun ang nagiging effect. Yes. Thank you for sharing that, Doc. Ayan. So, alam na alam po natin na sa clinic talaga ni Doc nangyayari po yung mga ganyan. Doc, saan daw po ifo-focus pag merong liver tumor? After basic protocol, dun mismo sa liver area. Doon sa liver, 15 minutes 2 times a day. Doon sa right upper quadrant ng iyong abdomen, ito. Yan ang liver. So, below, yung tapat ng ribs yun, yung lower ribs mo, yung tadyang, kung tawagin natin, dun mo sa right side, nandoon ang liver. Okay. Doc, kapag nag-iTera BioLite na daw po ba, kailangan pa po bang mag-basic protocol? Actually, pwedeng hindi na, kasi nga, yung ginagawa na nung, di ba, yung sa foot pa lang natin, doon nare-represent yung na-stimulate na po yung organs po natin. And likewise, yun din pong meridians, na-stimulate na rin po yan. So, pwede pong hindi na. Another question for BioLite. Mukhang marami na pong nakabili ng BioLite, Doc. Yes, marami. Pwede po bang gamitin ang BioLite sa may Parkinson's? Parkinson's, actually ako, kung pwedeng gamitin, pero ako mas Neuro. isasuggest ko kung Parkinson's is yung iTera Care. Kasi mas napopokus mo sa taas. Okay. Pero pwedeng gamitin. Pwedeng gamitin. Di ba yung iba ginagawa, nagba-BioLite na, then after bio, tapos nagbo-blow pa. Okay lang yun. Kaya nga po. Ganun po ginagawa ko. Kaya lang sa mic stand ko po nilagay, bumagsak yung pro ko, kaya nabasag. Nabasag. Nabasag po. Oh my God. Okay. Anyway, opo, kasi sabay ko siyang ginagawa. Nagbabayo po ako, tapos nagpo-pro. Ayun. Doc, ano daw po ang benefit ng continued wanding sa taong terminal prostate cancer? Is not drinking too much water? Di ba siya madidehydrate? How many minutes daw po at how many times? Okay. So, dapat po pagka nag-wand, kaya nga meron tayong tawag dito po, yung in a day, dapat at least 2 hours lang po. In a day, dapat 2 hours. Ito yung sa classic. Siyempre, pagka ang ginamit po natin is pro, di medyo na so shorten in a day. So, ang ginagawa ko kasi, although na-refer ko na itong isang pasyente, nabanggit ko, di ba, ang kanyang PSA is 100. Imagine, ang normal is 4, ang kanya ay 400. So, nung time na nag-iTera, pinapa-focus ko dun dito sa may sa puson, although yung iba kung gagawin nila kung nasa bahay, pwedeng nakatagilid dun sa may parte ng anal area between ng scrotum at saka yung pong anal area kasi na doon yung prostate. Although kasi naman ang atin pong iTera is nagpe-penetrate up to 12 inches. So pwede pong sa taas natutok na gano'n, papunta doon sa prostate gland niya. Okay. Doc, ang tanong niya din po, hindi daw po ba madidehydrate? Kasi continuous po yung wanding, pero hindi po makainom ng madaming tubig. Hindi naman po, hindi po siya madidehydrate. Hindi naman po gano'n ang effect niya na madidehydrate ang pasyente. Okay. Okay. Sige, Doc. Tapos ito po, Doc, terminal prostate cancer na po. Yeah, so, pero try nyo lang po. Try nyo lang. Kasi yung katulad ng pasyente ko nga, 100, imagine na 100 ang PSA, normal nga ay 4. Kaya nung pumunta siya sa amin, sa clinic, parang hinang-hina na siya. Hinang-hina, tapos yung sarsari, yung pain, masasakit ang mga buto-buto. Sabi ko nga doon sa anak niya, yung laging nakausap sa akin, wala ka ko bang pinano yung doktor ninyo? Sabi daw po, iba-biopsy pa. Pero ako doon sa result pa lamang kako ng PSA, na yan, talagang medyo kaya parang ang pasyente nyo hinang-hina. Kasi wala silang idea Parang sa nila, bakit daw nanghihina yung tatay nila? Bakit? Sabi ko, siya nung cancer na medyo nagulat siya nung sinabi ko. Kasi wala naman daw
sinabi yung unang doktor na although kasi nga hindi pa nababiopsy. Kaya ganon. Kaya hindi pa Kasi po alam mo naman sa doktor, diagnose. laging ang gold standard Basis. namin para makita kung ano yung diagnosis talaga is biopsy po, pag mga ganon. Yes. Alright. Meron din po tayo, Doc, from Binangonan, Rizal, from Butuan City. Hello po. Good evening. Hello. From Bulacan. Ayan. May nagpapatanong na cancer patient po, bagong opera sa liver and colon. 8 po yung butas ng tiyan, tapos may stomach bug. So yun po, i-blow nyo na yung buong yung whole abdomen po niya. Yun ang po ang pinakaano doon. Whole abdomen, kahit po 30 minutes, 2 times a day. Gawin nyo na lang po yun. Pero gawin nyo rin po ang basic protocol. Okay. Kapag stroke patient daw po, 3 years na, saan daw po banda ibublow? Kasi high blood din po siya. Okay. So, yung protocol na pinapagawa ko pagka stroke, so nabanggit na natin to, so at least dapat ganito na lang. Kung alin yung paralyzed na part ng katawan niya, yung left or right. So, okay, yung opposite noon, yun ang part ng brain niya na apektuhan. So kung hypertensive man siya, pwede nga yung hypertension niya as nag-trigger ng kanyang pan. Kasi nga ang stroke, dalawa. Either it's a hemorrhagic stroke, yung ibig sabihin may pumutok na ugat, o yung isa ay ischemic stroke, merong nabarahang ugat. Well, anyway, pareho ang magiging effect nun sa brain. Masisira, madadamage po yung brain. Pwedeng kung hemorrhage, yun pong part na yun po, di nagkaroon ng blood clot, mamamatay po yung mga brain cells. Likewise naman, kung ischemic stroke, wala naman po ding blood supply, so ganun din po mamamatay yung brain cells. Then yung aling part ng brain, po usually ito, pagka yung mga, ang kasi kadalasan sa brain, dito po yung extremities dun po lumalabas, yung sabi nga yung neurologic sequela sa extremities po lumalabas. So ang pinapagawa ko po doon, opposite the side nung merong na-paralyze. Opposite side of the brain. Sa right side po, sa left, yung lateral aspect, yung pong tabi ng brain. So kung hypertensive man siya, edi iniiwasan mo po yung top of the head. Yung crown. Kasi yung crown ang iniiwasan natin doon pag may hypertension. Then i-blow nyo po. Ito, ang ginagawa ko dito, start with 5 minutes, 10 minutes, hanggang 15 minutes. And then, yung may lateralizing sign, ibig sabihin po nun, yung na-paralyze, yun din po, i-therapy nyo ng 30 minutes. Another seizure question, Doc. I'm not sure kung related to sa seizure kanina. So, meron daw pong seizure disorder depression. Lumiliit daw po ang brain. Posible pa po kaya makatulong ang Itera Care at saan daw po ibublow? Okay, so may brain atrophy na, kasi pag may brain atrophy na, ayun, unti-unti namang yung cognitive function niya magde-deteriorate na. So, yung magiging malilimutin na, parang nagkakaroon na rin siya ng dementia actually ang magiging pandon. So, makakatulong pa ba isa niya may seizure. Kasi kaya para nagsi-seizure na, gawa nga nung umaano na yung kanyang yung brain function niya, kakaproblema na. So, makakatulong pa rin ang Itera, just like parang sa stroke din ang magiging panon. Although yung atrophy, hindi na yun maibabalik ng Itera Care. Nandun na yun, lumiliit na yun. So, andun na yun. Pero yung at least yung function ng brain, yun ang matutulungan ng Itera. Pero yung babalik yung dating size ng brain, hindi na. Yung brain function na lang ang maitutulungan. Opo. At saka dun sa may mga dementia at saka Alzheimer's po, di ba usually yan sila mga irritated, mga Yes. no? Ang natutulong po ng Itera Care, napaparelax po sila, kaya po nagbe-behave, hindi po sila nagwawala kapag po naboblower, especially po dito. Usually yan po yung mga testimonies po natin. Alright. Ayun, liver naman din po kanina, liver tumor, pero ito naman po, fatty liver, Doc. Saan daw po ibublow? Ayun din, so actually na-discuss na natin ang fatty liver before.
So lifestyle lang ha sa fatty liver, ano, okay ha, yung pagdating sa ating food intake, ano po, okay? So medyo cautious tayo lalo ngayon magkakaroon ng mga Christmas parties, medyo tayo dyan ha. So pag fatty liver, doon din po sa ano, sa fat, sa area din po ng liver natin. Sa liver po. Ayan, sige. Yung liver ay di nasa kanang bahagi ng upper abdomen po natin. Yung sa may parte ng ribs. Yan. At saka naalala ko po yung diniscuss natin yung fatty liver dati. Ang sabi po natin, Doc, no, more on carbo po ang iiwasan. Kasi ang Yes, yung notion, sweets. opo, ang notion is yung mga taba. Yes, oo. Mm. So, parang ano, yung sabi nga na ano yung tama lang, sabi Moderation. nga ng mga bait, sakto lang ng kain, ano. Opo, in Pero pagka moderation. naging ano kay mga kasi ngayon ano na puro alam ba yung fructose yung ginagamit ng tawag yan ni magic sugar. Alam niyo pag nainom kayo ng milk tea, kahit pa yung mga fruit ano, yung sinasabing fresh fruits, pero ang pang kanilang ginagamit sa sweetener is yung fructose. So yung ano, sabi nga nung pan is ang number one nagko-cause daw ng disease natin is yung too much yung fructose na yan kasi yung fructose ginagamit din daw yung preservative. So lahat yan, ano, lahat ng ating processed food may fructose daw yan. And yun ang kinukonsider na parang yung poison natin ngayon, ano, yung poison natin is yung fructose na yan. Kasama sa pagkain. Yes, lagi yan, lagi na. Pwede daw po bang mag-Itera Care ang nosebleed? Ang low? Nosebleed po. Ilong, nosebleed. Nosebleed. Okay, kasi ang ginapagawa ko pag may nose bleeding, epistaxis ang tawag natin. So depende kung ano ang cause. Kung bata yan, usually yung nose picking, yung silap, yung langot, yung ano ng pan. Pero pag sa adult na, pwedeng hypertension, okay, then limbawa trauma. Kasi yung minsan yung iba sobrang sisinga. Anong matutulong? Di ba ang sabi natin, pag may bleeding, we avoid ang paggamit po ng Itera. Ano? So ang gagawin po ninyo is ipe-press niyo po muna yung ilong. It's either the left kasi left or right side ng ilong ang tumutulo yung dugo, nag-epistaxis. Pero dapat nakatungo, huwag pong titingala. Kasi may iba, ang ginagawa ng iba, pagka nung una na anong practice, pag may balingoy-ngoy ang tawag natin, epistaxis, pinapatingala. Tama Yan, po, ganyan pinapatingala. dati. Opo. Yes. Ang nakakatakot kasi doon dahil yung blood, ano, pag yun ay dumire-diretso pumunta sa may throat natin at nabuo, naging blood clot, pwede pong ma-asphyxia o hindi na makahinga. So dapat po ay ganun. Yan. And then pag medyo nagkakaroon na po yung ano, yung kanyang hindi na masyado, tsaka niya gamitin yung Itera. Huwag immediately na pag habang nagbi-bleed kasi nga po 'di ba nagkakaroon tayo ng yung blood increase circulation, di lalong magbi-bleed yun. Dito po kasi napakaliliit po ng mga ano diyan, blood vessel po sa ano, sa ilong na, sa loob ng ilong natin, sa nasal mucosa. So wag mo muna po agad-agad na iboblow. Parang i-ano nyo muna, first aid muna po ano. Yan, yung iba ginagawa nga, 'di ba? Yung iba nilalagyan pa nila ng yelo. So ang purpose kaya nilalagyan ng yelo para mag-shrink yung mga blood vessel. So ganun po. Wag agad-agad. Kasi po kapag nag-blower, magdadilate yung mga veins. Yes, so all the magdadilate more yun. lalabas The more na yung dugo. magbi-bleed siya. So wag muna. Okay. Wow, ganun po pala yun. Hindi pala dapat nakaganyan. Dapat nakaganyan. Nakatungo. Para kung tumulo man ang dugo, pabanta dito. Hindi papunta sa ano natin. Sa ating throat. Thank you for that, Doc. Ang alam ko baliktad. Ayan. If meron daw pong fever from Miss May Advincula, most probably overheated ang patient po or dehydrated. So water can balance the temperature in the body. Pwede din may electrolyte imbalance. Ayun, sagot po yun dun sa may fever. Question, Doc, from Miss Elaine Miranda, sa mataas po ang kolesterol, saan daw pong part i-blow? Okay, so katulad din nun, ano, although medyo controversial ito, alam mo sa totoo lang,
Ako ang mga binabasa ko kasi sa medyo yung mga controversies. Alam mo yung cholesterol na very controversial yan sa medical field. Meron kasi maraming doktor na up to now is talagang ang tawag namin doon actually ang ginawa diyan kasi ng in fairness sa pharma industry yung parang demonize nila. Para bang pinasama nila ang cholesterol. Well, actually, ang cholesterol is very much part of our body. Ang ating brain, ang ating every cell of the body ay may cholesterol. Kaya lang, ganun nga ang nangyari. Parang kumbaga, kasi nung una meron yung tinatawag na yung lipid heart disease theory. Nag-theorize nila na ang nagkokos daw ng heart disease at mga natin is because of yung mga cholesterol pero way back na disprove na yan na hindi yon. Kaya lang meron pa ring iba na ini-insist pa rin yon. You know why? Kasi sa ating pharma industry. Yan, oo. So pinag-aanuhan pa rin. Pero actually nga isang medyo controversial diyan is ang mas way back pa 1990s pa hindi pa nauuso yung mga anti-cholesterol drugs na yan. Nag-attend na kasi ako sa mga natural healing sa mga before pa. And during that time yung isang presenter doon, alam mo ba actually naiktabi ko pa yun yung handbook ko noon during that time ang theory na nila it was not the mga fats na yan mga ganun. It was really carbohydrates na nagkokos talaga ng cholesterol. Sa pathway ng pagpo-produce ng cholesterol. Actually, 20% lang ang nanggagaling sa ating dietary cholesterol. 80% ang gagaling ating liver. So, di ba? Kung liver ang nagiging dahilan, pero siyempre ang natin diyan is yung pa rin, lifestyle pa rin, hindi pa rin ibig sabihin, sabi naman ni Dr. Ibay, okay lang. Although yung ngayon, meron yung low carb diet na medyo nagiging popular ngayon, yan, low carb. So, yun na nga, ang inaano natin is, basta, ang natin is yung tulad yan, yung fructose din, ayan, carbohydrates, fructose, and all those ng mga maging culprit bali, ng pagtaas ng cholesterol. Kasi 80% daw ng cholesterol natin is made by the liver. And yung excess carbohydrates natin, excess glucose sa katawan natin, yun ang i-convert ng ating liver into cholesterol. So yun po. So, siyempre, lifestyle pa rin So, kailangan pa rin may exercise pa rin daw. So, number one, in diet. And then, kung ang ating sa itera is yung liver ang ating pinapan. Yung liver, kasi dapat healthy ang liver natin para maganda ang production natin. So, eto, sabi nga nung mga okay matakot sa cholesterol. Meron akong very popular siya yung sa Pilipinas siya kinikilala namin siya father of diabetes although namatay na siya. Ang nga niya is hindi ko malimutan yun na lagi kong inasa pasyente, huwag kayong matakot sa mataas ang cholesterol. Huwag kayong matakot. Hindi naman yan ganoon. Pero ang mas katakutan ninyo, mas mataas yung blood sugar. Yan, okay. So parang ganitong analogy. Ang pagmataas ang blood sugar mo is like parang kung sa bagyo, signal number 1. Ngayon, ang signal number 1 parang wala lang, minsan mainit. Pero pag ikaw, sorry, mali. Kung mataas ang cholesterol mo, baliktad. Kung mataas ang cholesterol mo, pas lang, yun nga, parang signal number 1 lang, parang LPA lang, ganun lang, Yan ang effect noon. Pero pagka ikaw ay mataas ang blood sugar, mataas, parang signal number 4, yun yung gagawing sisirain yung mga organs mo, yung mga major organs mo. Yun ang gagawin ng mataas ang blood sugar. Kaya yun ang parang isang controversy na hanggang ngayon ano pa. Wow. Pinagdedebatihan pa yan sa medical world. Wow. So good news po pala para doon sa mga mahilig kumain ng lechon. Ngayon pwede po naman. Christmas Pwede at naman New Year. kumain.
Alam Pwedeng ko, kumain ng yes, ang daming lechon. parties ngayon. Opo, Ano? opo. Ang Oy, naku ka. iiwasan po pala dapat, Doc, yung mga matatamis, no? Yes, oo, Overall, oo. matatamis yung Yan. iwasan. Kasi tayo mga Pinoy, pag umaattend tayo ng mga parties, kukuha tayo ng may rice, may pasta, tapos may cake, May dessert, tapos kung no? ano-ano pang mga kakanin, ano eh. Kasi gusto-gusto. Yes, mga Tapos ang dessert drinks. natin, grabe, mga... So yun Correct. yung dapat ano natin. Wow. Pero pwede kang kumain ka ng lechon, kumain ka ng, let's say, beef na ganito. Okay lang yun. Oh, very timely pala tong usapan natin na to, Doc, Oo, no? Kasi kasi masyadong ano yan. madaming mga parties tayo nga atinan and usually Yeah, mga oo. lechon So talaga, avoid mga yan ha, meat, yung mga sweets na yan. mga sweets Tumikim pala lang, dapat. tumikim. All right. Ayan. So good news po 'yan para sa ating lahat. Okay. Ah, okay. Yun po ang tanong sa cholesterol. Saan daw po dapat i-blow, Doc? Doon sa liver area. Sa liver Yeah, sa liver area. area. Okay. Meron pong nag-agree. True. Hindi ako nag-maintenance years ago kahit sabihan ako ng doktor na need ko mag-maintenance for life. Nag-diet changes lang ako and regular naman ako blood test. Okay naman cholesterol ko po. Ayun. Yes. Tapos, meron ding sagot si Miss May to. Regarding po yata ito, Doc, sa pag nagbo-blower, nilalagnat. Yung meron po kanina, di ba, parang twice na daw po yung case niya. Ang sagot po dito, baka naman daw po under certain medication such as diuretics, stimulants, sedatives, or heart and blood pressure. Usually after Itera care, medyo mainit talaga ang pakiramdam po. So yan, based po ito sa experience ng ating mga magagaling na distributors. Ayan. Di po ba, question, di po ba ang dormant stem cell ay nasa bone marrow? Based po sa BOP, question ko po. Nakakapag-activate ba ng dormant stem cell ang bio kahit nasa paalang ito? Yes, opo. Na-stimulate. Kasi nandun pa rin po ang terahertz. Meron siyang, although yung infrared is parang ni-stimulate yung mga pan po natin, ibang organs, cells. Pero paggamit po ng may PMF, may tatlong technologies din kasi ang Altera Bio. Actually, yung pag-bio is meron pa siyang negative ion na pinuproduce siya. So, ano po, paano pa rin? So, yun nga lang yung kaninang tanong is kung sa stroke, mas ano ko kasi na gamitin ay yung aside nung using Kasi yung sa Itera brain po eh. Itera Bio or Light, mag-ano din siya, mag-one din siya. Tapos Doc, di ba, ang bone marrow po is also nasa long bones. Yes, Ang nasa paa long po bone. natin, di Actually, ba po, nandyan din po ang bone bones marrow. natin meron yung bone marrow. Yun nga Yes, lang, ang yes. pinakangmano is yung long bones kasi yun yung maraming bone marrow. Pero Yes. lahat ng bones natin meron yan. Opo, ang paa po natin, long bone din po yun, di ba? Yung binti. Binti, opo. So, abot po yan sa bio. Yes. Okay. Makinis po, puti ang lumalabas sa new skin. Ano yun? Okay. My brother has rashes due to fungus around his butt. According to his dermatologist, and itchy once in a while. Can blowing help? How many minutes daw po? At ilang beses? Ang tawag na dyan is tinea cruris. Yung mga ganyang fungal infection, matagal na yan, matagal na. Minsan yung iba taon na. Ayaw lang magpa-check up. Ako, although sa akin, dahil as a medical doctor, alam ko na hindi yan basta parang yung madali. So, ako may medications ako kung binibigay dyan. Honestly, hindi ko na po ginagamit ang Itera Care sa ganyan. Kasi tawag dito, may medication. Pero makakatulong po ang Itera po sa ganyan. Marami tayo pong fungal infection can be treated by Itera. Okay po yun, pwede po. Doon po sa mismong areas, yung sa groin area, yung singit, hanggang doon sa may puwet, yun po. Alam nyo ba yung may mga ganyang infection, fungal infection, yung tinea cruris? Yan po yung sasabi ko sa aking pasyente. Maghubad ka. Yung pag sa lalaki, maghubad ka. Yung maghubo, actually maghubo. And then, tignan nyo yung kanilang, yung sa may part nung tiyan nila, sa may hanggang belly, may lesions hanggang doon. Nahihiya lang silang ipakita. Kaya tanong yung mga ganyan, hindi sila makapag-shorts.
Kahit lalaki ha, kasi di ba may lalaki na, kasi nga lalabas yung ano nila makikita. Hanggang bat po nila meron, hanggang yung mismong singit, hanggang po sa may puwet, meron po yung lesions yan. So, gawin nyo po, i-ano nyo lang. Actually, nung una, meron akong isang ginagamit na pang ano, pagka fungal infection, makakatulong po yung may heat. Kasi yung alam niyo ba yung alipunga? Ano, alipunga, pag yung sobrang mga, yung lagi nabababad sa tubig. Ang ginagamit kasi doon, na pang aside from yung ang nakakatulong, yun pong bulb. So may heat yun eh. May ginagamit ng sa mga ano, sa mga sisiw, di ba may ginagamit sila. Yun din po. So likewise, yun naman po ang ating iTera, bukas sa terahertz. Tapos meron siyang heat. So nakakatulong po yun na makaano sa fungal infection. Yes. Especially po pag nangangati, instead na kamutin natin, i-blower na lang natin. Sabi nga, ang gamot sa kati ay kamot. Ay, kamot ng blower ngayon. Kamot ng blower. Yan. Yan po yung ginawa ng Pagka hindi anak. mo kinamot, sabi ito, pag hindi mo kinamot, mahahangal ka. Yes. Biro ko sa mga pasyente ko yun eh. Kasi ito kamot ako ng kamot eh. Sige kamot. So, pag hindi mo Sige. kinamot yun, mahahangal ka. Kamutin mo na lang. Kamutin mo na lang. Pero ngayon, blower na ipangkamot mo. Yes. Kailangan pa ba mag-inom ng 2 glasses of charged water before and after BioLife po? Mas maganda rin po. Ano din po, ano, same procedure din po. Kaya lang yung iba tinatanong kung dapat pa daw mag-basic protocol, hindi na. Pero yung pag-inom ng tubig, gawin nyo pa rin po yun. Kasi ganun pa rin po ang mga ano. Para bang enhancement po nung, para bang kumbaga sa ano, ganito yun, ano. Para bang sa mga baterya, di ba, nilalagyan natin ng tubig yan. Pag walang kulang na sa tubig yung baterya, hindi na po mag-charge ding maigi. So ganun din po sa katawan natin ang ginagawa ng charged water. Hindi mag-charge maigi yung ating ating cells kung hindi po gagamitan natin muna ng charged water. Yun ang analogy kong sinasabi, ano, kung bakit kinakailangan mong uminom muna ng charged water bago ka gawin yung basic protocol. So, para bang ma-charge yung cells mo, ma-hydrate muna para maging ma-energize siya, ganun ba? Oh, wow. Ganun po pala yun. Mas maganda po yung ganung explanation, no? Kaya yung analogy, kailangan po gumagawa tayo uminom ng ng analogy, tubig. yung mga Baterya simpleng po ng kotse. ng kotse, di ba? Nilalagay, pag kulang na ang tubig noon, sasabihin, bakit kaya mahina na ang baterya ko? Kahit tumatakbo, pero yung pala kulang pala sa tubig, nilalagyan mo ng tubig. O, pag nilagyan mo ng tubig yung distilled water na makita mo, mas tumatagal na yung baterya. Kasi nagpo-fully charge na siya. Maganda na ang pag-charge. So, ganun po ang analogy na ginagawa ko. Ganun din pala ang Yes. katawan. Okay. Ayun. Question, Doc. Pwede po bang mag-blower ng 3 times a day ang patient na nagnipis na ang bituka dahil sa pag-inom ng cobra? At saan pwede i-focus ang pag-blower? Okay. Ba't ilang cobra ba iniinom niya sa isa? Although marami na akong nagiging pasyente na yung sa hindi ko may mention na. Basta energy drink yan ang natin. Yung iba kasi ginagawang soft drinks yan eh. Ginagawang soft drinks sila kasi pag umiinom sila ng energy drink, hindi nila nararamdaman yung napapagod sila. Dito kasi sa amin, yung mga yung ang tawag namin dun, yung kargador, yung nagbubuhat-buhat sa mga pagsapantalan, yung sa mga port, yan, gano'n. Sila, pag kasi may dumating na yung bangka galing sa kabilang dagat, so pagdating marami sila or merong pa magta-travel na motorboat, marami silang kinakarga. And then dito sa amin, marami din yung kargador nag-load sila sa mga truck ng yung Copra. Sako-sako yun, minsan gabi sila kasi gabi so yung mga yun yung Mga ginagawang nagpupuyat soft drinks. po. Yan, nagpupuyat. Ginagawa nilang soft drinks yung kasi pag umiinom ka ng energy drink, malakas ang katawan mo, hindi ka inaantok. So yun, lang, ang number one yun is pwede ka magpalpitate and then marami rin nagkaka-diabetes. Yung pakiramdam mo kasi ang katawan mo very energetic ka pero actually yung level ng pan mo is nababa. So biglang mag-shutdown pag gano'n. No? Para bang na-overuse ka. So pag mag-shutdown ka bigla ang pan mo. Saan daw po pwedeng i-focus ang pag-blower?
kapag manipis na po ang bituka? Pero hindi ko kasi hindi ko masyadong bakit Manipis. hindi naman kumbaga magiging ganun ang cost ng energy drink magkakaroon. Siguro may other problem siya. Nagkataon lamang din na kainom ng kwan kasi acidic din kasi ang mga energy drink. So pwedeng sigurong naluto na yung kanyang sikmura, yung tawag dito, yung sikmura niya, kaya nagkaroon ng ganun. Pero hindi ko naman nakikita na kumbaga magkakaroon ng problema hanggang sa bituka. Pero anyway, kung ang tinatanong kung paano, i-blow nyo lang yung buong abdomen po ninyo. Abdomen, alright. Buong abdomen. Okay. 3 times a day daw po nagbo-blower. Okay lang. Pwede daw po ba ang mineral water gawing charged water? Pwede pong lagyan ng Himalayan salt. Pwede po. Kasi kumbaga po, again, kaya nga hindi natin recommend ang distilled water kasi nga dead water na po yun. So at least pag kumbaga parang ganito din yan. Pag mag-charge ka kasi yan sa mga anong tawag natin kasi pinag-aralan ko din yan dahil dati meron akong ginagamit na water na ang tawag natin ionized water. Yung ionized water. So para maging ionized siya dapat may electrolyte siya. Kasi kung dead water siya, di wala yung magiging negative and positive ions. So kaya ang ginagawa kasi ng ionizer, sineseparate niya yung negative tsaka positive ions. Yun, ganon yun. So kung ang gagamitin mo, yung charge na, di ba? Kung i-charge mo dead water, wala siyang minerals, wala siyang electrolytes, di pa paano siya ma-charge? Wala. Di po ba? Ganon yun. Kaya dapat ay, kaya nga although medyo mahirap to, ang pinakang best talaga na gawin sana nating gamitin is yung tap water, pero dapat nga lang may maganda kang filter. Kasi may mga Purified. actually iba yung purified. Ang purified kasi water is reverse osmosis ang ginagamit yan. Wala na rin yan. Wala na rin halos minerals yan. Konting-konti na lang. Kasi kaya nga ang tinetest kasi sa mga minerals sa purified waters is yung TDS, total dissolved solids. So yun, pagka yun ang tinitest nila. So pag yun marami nun, bagsak ka. So, kaya lang, pag mababa ng TDS mo, ibig sabihin, wala ka na ring minerals, wala na ring yung tubig mo. Parang medyo maano lang ng konti sa distilled water. Water. Medyo so, mas the best lang ng kung konti. gamitin is yung mineral water talaga. Yes. Pag purified water, Doc, pwede po ba yun lagyan na lang ng salt? Yes. Yan, lalagyan mo ng salt. Ang distilled water po, pwede po bang lagyan pa ng salt? Pwede rin naman. Para magkaroon po siya ng buhay. Yes, oo. Meron nabibili kasi yung mga Himalayan salt. di ba yung mga minerals na drop, may nabibiling ganun kasi. Anyway, it's up to you. Pero yung Himalayan salt o kaya yung Celtic salt, okay na, mas okay po yun. Yes, all right. Eto Doc, about naman sa eye. Meron daw pong eye problem, uveitis, sympathetic ophthalmia, tapos naging glaucoma. Pwede po sa kanya ang eye Theracare? Pwede po. Start lang po muna kayo ng 2 minutes hanggang 5 minutes and then tignan nyo po kung nag-i-improve yung vision po ninyo. Yun po. Kayo po ang makakapag. Hindi na po natin masasabi hanggang kailan. So, nyo po, gamitin nyo lang and then from time to time, obserbahan nyo po yung sarili nyo. Alam ko na, siyempre, pag glaucoma, ano po yan? Sasabihin ng ophthalmologist ninyo, wala tayong ibang option kundi ooperahin. Okay. How about sa ovarian cancer, Doc? Pwede daw pong itutok ba sa bukol mismo ang blower? Yes, pwede po. 15 minutes 2 times a day. Pwede. Ayan. Pwede daw po bang gawin na ang lahat ng iniinom na water ay charged? Mag-blow man o hindi dahil household device naman. Yes, pwede po. Napakaganda po noon. At very advisable po yung gayon ang gagawin ninyo. Maganda po yun, maganda. Kahit po panluto ninyo, pwede na rin. Oo, so bili na po kayo ng malaking lalagyan. Yan, opo. Panghilamos, pamumog, pagtutpras.
Okay, parang hindi pa po, nagtatanong pa rin po yung about sa seizure problem. Paano daw po at saan? At how long daw po dapat i-blow? Saan yan? Alin yung? Yung seizure problem po. Yung seizure problem, totoo lang, ang seizure problem, hindi naman ganun kasimple yan. Kaya nga sila, depende kung dapat ay meron silang iinuming gamot to control ang seizure. Lalo na kung yan ay epilepsy or something. Kasi pag isang matatanda na, pwede rin sila magkaroon ng seizure, di ba? So, saan po? Doon po mismo sa forehead. Forehead mo, forehead, wag lang may hypertension, top of the head, at saka para mak-control po yung brain. Kasi yung sa brain nanggagaling po yung, di ba, mga brain, kaya nga di po ba, pag may epilepsy, chinecheck yung tawag na ng EEG, tinitignan po kung ano yung mga waves na nakikita para po malaman nila kung paano. So yung doon po nyo sa forehead, top of the head, back of the head. Para din po yung mga other neurological problems. Okay. Doc, pa-check po yung audio nyo, parang merong biglang nag-e-echo po. Baka po meron na pindot somewhere. Ayan. Doc, wala po bang chance na makapag-activate ng cancer cell ang iTera Care po? Kasi plano daw po niyang i-recommend sa pinsan niya na may cancer. Kaya lang, baka iba ang response ng katawan niya ng iTera Care at ako ang sisihin kung lumala. Kaya may chance ba na makagising ito ng cancer cell? Hindi po, hindi po. Kaya nga po ang ating yung ating terahertz ay na-test po 'yan. May mga clinical studies po na ginawa diyan na ang terahertz po ay nakakaano po ng cancer, nakakokontrol po na hindi lumala ang cancer. Pero sabi nga po natin, hindi, pero don't worry kung ang magiging result ba ay lalala, hindi po. Pero yun na nga, ang response kasi ng bawat tao iba-iba. Pero kung magiging worse, hindi. Yun nga lang, merong iba na hindi magre-response ng ganun katulad ng iba. Pero it will not make the water worse pa. Kung ba sabihin, kung meron, lalong lumala kasi meron ginamitan ng iTera. Hindi po, huwag kayo matakot. Oo nga po. Pwede niyo pong i-google, pwedeng i-kan niyo sa YouTube o yung mga tungkol sa ng iTera with regards to kasi Google niyo lang po yung iTera with cancer. Makikita niyo po doon. Yes. Another cancer, Doc. Ito naman po, cervical cancer. Naoperahan na daw po siya ng TABSU. Stage 1B1. Saan daw po ang titirahan ng iTera? Kasi Okay, ngayon po, medyo mataas na rin ang uric niya. Okay, kasi pag yung procedure yung TABSU, yung total abdominal hysterectomy, bilateral silporectomy yan. Yan. So tinatanggal yung matres, tinatanggal yung ovaryo, then tinitira lang ng konti-konti yung ng part ng cervix. Kasi hindi naman pwede po na butas yung yung abdomen niyo kasi pag tinanggal yon, walang tinira na konti ay di tawag dito, butas yun. You can imagine, yan ang cervix kasi pinakadulo ng matres. So, ang pinaka-the best po doon, is kung mag-aitera kayo, tawag dito, nakahiga, nakabuka para bangkan. And then yung focus nyo, doon mismo sa vaginal area po. Kasi di ba sa mga babae, narinig ba yung pag inu-ultrasound, pinapasok yung tawag dito, yung probe doon sa mismong vaginal canal. So, syempre, malaki naman po yung iTera. hindi naman po kakasya. Pero anyway, doon lang po, ipo-focus nyo lang po. Medyo, yung heat ay yung medyo kaya po ng ninyo, i-tolerate. Doon po, doon sa nakahiga, nakabuka ka, and then itatapat nyo po yung blower doon mismo sa vaginal area po ninyo. Okay. Ayan. May another input po si Miss May. The fat-free diet is the most dangerous diet, according to Miss May. Fats are needed by the brain para sa nerve conduction, sa muscle innervation, at bone sa heart. Huwag niyong pagbintangan ang taba. Sugar ang may sala.
Galing sa carbo, Yes. nagko-convert sa sugar yan. Ayan. At meron din pong isang second demotion. So long as wag ito sabayan ng high carbohydrate, thus preventing glycation. Kasi Wow. ganun nga eh. Minsan Oo. kasi sinisisi na kumain ng lechon, kumain ng adobo, kumain ng mataba, na-stroke daw o parang sinugod sa ospital kasi sumama ang pakiramdam. Actually yun, segundahan ko yun. Kaya nagkakaroon ng ganun, masamang combination yung let's say kumain ka ng may fats pero high carbohydrates. Kahit high fat ka pero low carb ka o halos walang carb, walang masamang epekto po yun. Yan. Yun yun. Oh. High fat and low carb. Yan, Ayan. okay lang yun. Okay lang yun. Kakabili ko lang last Monday ng Classic pero wala naman akong na-fill up na form. Ay, okay. Hindi po medical question pero sagutin po natin last Monday pero wala na-fill up na form. Paano po ba yan? If you are talking about po for the registration, tanungin niyo po yung apply ninyo o yung pinagbilhan ninyo kasi meron po kayong dapat PIN. Tapos, hihingan po dapat kayo ng username at saka po ng email address. If you are talking about naman po sa warranty, meron po yung form na Google link po na na fill upan po ninyo. Meron po sa inyong ipo-forward din po dapat yung pinagbilhan po ninyo para ma-register po yung inyong um, device for warranty. Ayun, Sir June. Okay, ang galing mag-explain ni Doc. Maraming salamat daw po. God bless Thank you. you. Merry Christmas. Sa thyroid nodules po, aside from the neck, saan po pwede mag-blow, Doc? Sa akin, ang ginagawa ko sa klinika is dun mismo sa yung thyroid, yung nodule, yung bukol, dun ko mismo pinupokus yung itera. Sa akin kasi pag ang gamit ay yung classic, 30 minutes. Pero pag ang gamit ko yung pro, 10 to 15 minutes. Ayun. So, Galing po niyan. na-shorten na. Napakaganda po ng effect Wow. po ng itera. Oo nga po. Paano daw po, Doc, ang focus pag 3 years cancer survivor pero may reoccurrence ng maliit na cyst sa breast? So, okay. Siyempre, basic protocol. And then kung meron na yung mayroong nag-recur sa breast na ano siya, bali Nag-recur daw po. 3 years cancer-free na siya. Tapos, nag-recur, may maliliit na cyst daw po sa breast. pwede niyo po i-focus po ulit doon sa yung may tumutubong bukol ulit. Doon niyo po i-focus ang pag-blow. 15 minutes 2 times a day. Pwede pong diretso kahit kaya kung makatotolerate ng pasyente, pwedeng 30 minutes. Kung classic po ang gamitin niyo, 30 minutes pwede po. Yun man po wala naman pong kumbaga sabi nga overdose if you do it ng more than 15 minutes. Yun po kasi ang recommended lang natin 15 minutes. Pero pagka yung mga ganyang cases, you can do as long as 30 minutes po. Another cancer case, Doc, urinary tract naman po. Paano daw po ang protocol sa urinary tract cancer? Okay. Ang urinary tract kasi starts from the kidney, ureter, yung kidney, ureter yung tubo papunta sa bladder. And then yung bladder, mayroong urethra. So, kung sa babae po, siguro pinakamaano niyan is wala siyang binanggit na kung anong particular, saang site ng urinary tract nagkaroon siya ng cancer. So, kung more on, usually kasi yan, mga bladder problems yan, yan. Kung sa kung ano na lang, kung sa kidney, yun sa lower back. Doc, Kung sa pataas po kidney. konti. Yan, sige. Kung sa Ayan. kidney yon, sa lower back. Yan. Kung Okay. halimbawa, ang problema is the bladder, yung pantog, di dito sa bladder, sa puson. Kasi dapat alam niyo po kung alin part ng yung inyong cancer. Kasi nga po although, blow niyo yung buong abdomen niyo, makocover na rin po yun. Okay. Paano po ang alkaline water? Pwede po bang i-charge? Yung alkaline water,
Kasi may Pwede po. Kangen machine po ako. Okay lang. Yes Okay lang. po. Kami din Pwede po. may Kangen machine, but we still blow po ang aming water. Kasi ang Kangen water is actually sa Japan, ang tawag yan ay alkaline water. Yung alkaline water. So yun na nga yung process yung binabanggit ko kanina, yung sineseparate niya yung negative ions sa positive ions. So yung may negative ions, yun yung for intake. Kasi yung 'di ba, yung ganyan, merong yung parang maraming may isang tubo na siya yung parang outlet. So yung isang side, yun yung Wastewater, iinumin mo, o yung wastewater, acidic water yon. Na yun naman ay pwede mong gamitin pang wash ng panlinis. vegetables, pwede mong panghilamos, pang bet yan. So yun ang pagkakaiba nung yung distilled water, wala na siyang minerals, wala nang electrolytes na makukuha kayo. Nako, water. Ito naman po, pie water, Doc. Yes, meron pa bang pie water ngayon? Actually, nag-market ako niyan eh. Yung pie water, yes. Although hindi ko na lang alam kasi way back mga 1990s ganun pa nung nagkaroon ako o 2000, early 2000. Okay din po Kasi ang sa pie water kasi meron silang filter na ginagamit. So iaano muna 'yon, mag-undergo muna siya kumbaga parang sa mga water station, yung filtration ng sediment, tapos yung carbon and chlorine, and then pagdating ng doon, meron na silang yung ginagamit na parang filter na yun ang nagiging pie water. Pwede po yung gamitin pang rin. Yes, according to Miss Marcia, pwede lahat i-charge ang pie water, Kangen water, alkaline water kasi lahat po yan may minerals daw. So yun, thank you. Breast cancer, Doc. Nakasagot na tayo ng breast cancer, no? So, ang pag-blower sa breast din. Okay. Kung operado po, kailan pwede gamitin ang blower? Ako, pwedeng right after, wag lang Basta hindi na kumbaga, bleeding. walang lang bleeding, pwede right after, pwede niyo pong gamitin. Okay. Yung patient daw po ay right body stroke at na-coma for 1 week. At nagkamalay na po siya na apektuhan yung mata niya, naduling po. Pwede po ba makorek ng iTera Care device natin? Paano po ang pag-blower? Okay, kasi pag naduling, ibig sabihin po na yung sa vision niya, So, ganun din po, kumbaga ay ang gawin nyo na lang po dyan is forehead, top, at saka back of the head. Ganun lang po gawin. Neuro pa din po ang ano. Okay. When it comes to iTera device using, nauubos po ba ang terahertz ng device, lalo na kung may 1 year using na? Hindi po. Hindi po. Ang device po natin is good for 5 to 10 years. Depende lang po sa paggamit. Pero hindi nauubos yung nun. Kasi yung mechanism niya siya nagpo-produce. So, nag-generate. Hindi naman yun mauubos. Yes. Except kung masira na yung machine. Yes. So, that's the time na hindi na siya mag-generate ng terahertz. Pero actually, hanggang functional yun, nagpo-produce siya ng Tsaka wag lang mababasag pati yung optical quartz niya. Yun ang pinaka-importante doon. Doc, pag may gallstone daw po, bawal po ba ang fatty foods? Okay, so din yan medyo parang controversial din yan. Kasi actually wala. Hindi. Kasi di ba ang function ng ating bile is kung may kunain kang mga medyo matataba ay tawag dito, tutunawin yung mga fats. So, although yan ay isang sa ina-advise, pero ako nakikita ko wala namang banyan eh. Wala. Ang mas nakakaano nga is pag yung tatanggal na yung bile gallbladder mo at kumakain ka ng fats, dun ka parang medyo nakakanahihindik o parang medyo kinakabagan ng konti kasi hindi natutunaw yung fats mo. Pero gallbladder per se, hindi naman maano yung fats. Okay. Pwede daw po ba sa dengue, Doc? Pwede, dengue. Pwede. Meron tayong testimonials na gumamit sa dengue yan. Pwede po. Kasi sa dengue, bumababa po ang platelet niya.
Kasi parang nagkakaroon ng yung extravasation, ibig sabihin po sa mechanism po ng kanya, tumatakas yung platelet sa mga na mga surrounding tissues. Kaya nagkakaroon siya ng petechiae, yun po bang parang yung paltak-paltak na ano. And then bumababa ang platelet nila. Kasi po nung effect ng ng virus, na dehydrate. So, importante po dyan, talagang painumin nyo ng charged water, malaking bagay po. Kasi sa dengue as of now, wala pa rin po yung gamot. Okay? So, ang maganda po dyan is huwag ma-dehydrate. So, ang gamot lang po dyan, pag ika-admit, is talagyan po lang ng IV fluids para yung circulation niya. Hindi po mag-collapse kasi doon magkakaroon ng problem. Then, iba nagkakaroon ng bleeding. Pag nagka-bleeding na, yun ang po. So, kung ang IteraCare po, dahil ini-stimulate po niya ang ating stem cells, so mag-generate po, magpuproduce ng platelet ang ating mga kasi yun ang kailangan ng katawan natin. So, magpuproduce siya ng platelet. Okay. So, Yun na po, ang pag-blower po, saan? Sa likod po, sa spine? Sa likod, sa More on sa spine. 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 Okay. Yung concern po, Dok, sa dengue, kasi po di ba meron na pong nagbi-bleeding sa loob. So, yun po yung iba, yun po yung concern, kaya baka daw po bawal na mag-blower Hindi kasi may naman. Kasi bleeding. ang panati, although di ba ang isa natin ng circulation, hindi naman Sa dengue naman kasi nagpo-produce ng bleeding ay dahil mababa ang platelet. Ang platelet kasi ang Yun. responsible para umampat Clotting. yung pagdudugo. Yan. For the So, clotting. ang gagawin ng hindi naman siya di ba sabihin, di lalo magbi-bleed. Yes, yun nga po ang yung magiging notion. role ng ating Itera is stimulate yung stem cells natin para magkaroon ng blood platelet. clotting. Tumaas ulit ang platelet. Alright, yan. Clear. Na breast biopsy na po. Kanina lang nabasa ang result. Bad nga daw result sa breast biopsy ko. May carcinoma. Cancer daw po. Next year na ako operahan. Magpapalab test daw ako para may clearance. Talaga po ba need ng operahan? So, depende kasi yun sa iyong doktor. Siyempre, kahit pag tinabi ng doktor na meron kang sa ganitong stage ng cancer, laging ang isasuggest sa iyo is to undergo yung surgery. Para ang po natin doon is tatanggalin yung cancer na yung cancer sa katawan mo. Kasi pag hindi, yun ang magsisimula na naman, yun ang bali kakalat. So although, alam mo naman, may kanya-kanyang school of thought dyan na ayaw nilang operahin, although isasuggest naman sa iyo kung di ka operahin, you will go under chemotherapy, radiotherapy, yung kumbaga para bang yung radiotherapy kasi walang walang binibigyan, kundi yung sa x-ray para nagpo-produce siya ng ng radiation doon sa iyong kanayon. Yun ang mapapatay ng cancer cells mo doon sa kanayon. So depende po. Ako, kasi nag-o-opera din ako. Kasi yun ang isasuggest namin. Pero with IteraCare, pwede nyo pong gamitin muna ang IteraCare. Kasi bagay, next year na, 2023, 2024. Ilang days na lang po. Oo, sige. Pwede niya pong gamitan. Although marami tayong testimonies po diyan na. Opo. Di ba? Yes, breast Nagugulat cancer. yung doktor. Anong ginawa mo? Bakit ganito? Opo. Yes. Sorry to hear that po, Ma'am Rima. Pero may pag-asa po kasi marami po mga breast cancer testimonies na natulungan po ng IteraCare. Even yung mga stage 4 na nga po. Yung last ko po, meron po akong ewan ko kung napakita ko kanina sa slide, pero meron po kaming ganyang case din dito din po sa may Davao, sa outskirt po ng Davao City. Talaga pong stage 4 na. Pero natutulungan po. 3 days of blowing. Nag-i-improve po yung kanyang case. Yun. Sa may fungal rashes. Kidney po, Doc. Lumiliit daw po ang both kidneys. Makakatulong po ba ang paggamit ng IteraCare sa kanya? 13 years old po siya. So hindi ko eksakto masasabi na yun na nga pag nag-a-atrophy na, lumiliit na. So for whatever reason. So siyempre pag lumiliit na habang lumalaki siya, kakaedad siya, dapat kumbaga yung kidney hindi naman dapat lalaki pero appropriate dun sa
size niya. Kasi iba yung kidney natin ang naglilinis ng dugo natin. So kung lumiliit yon, parang yung mga ano na din, parang yung sa mga adult na nagkakaroon ng chronic kidney disease. So pwedeng doon din pumunta yon. So katulad ng nangyayari doon sa ating mga adult patients na nagdi-dialysis na, natutulungan sila. Pero yung kung mai-reverse natin na yung kidney ba niya ay lalaki ulit, most probably hindi na po. Kasi na po yun ay may ibang dahilan. Pero at least yung function po ng kanyang ng kidney matutulungan po siya. So para hindi siya